This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 6. Episode 99. And today is December 13, 2024. Friday the 13th. Ay, oo nga pala, no? Oh, ba yan? It's Friday the 13th. Ayan. Sinesenya si Direk. Ay, sige direct. Ayan. Check po natin. And it's a Friday night. Friday the 13th. Ayan. Kamusta po sa inyo? Kamusta, Tata Bert? Ay, okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Ikaw, Jack, kumusta naman? Okay naman din Okay po. naman din. Ano lang talaga parang ang daming ginagawa po ng itong season na to. Parang This is a busy December. sabi ko sa pagka-busy talaga. Parang sabi, ika nga, inom ng tubig, ihilang ang pahinga. Yeah. Dami pong ginagawa. Ayan. Siguro sinisilip-silip nila. Mukhang bakante yung isang Oo nga po. Dalawang-dalawa lang po kami ngayon. Well, dalawa lang po kami ngayon ni Anje dahil si Senyor medyo na-busy rin. May pinuntahan po. Huwag po kayo mag-alala. Babalik din po yun. Yes, opo. Dahil nga busy. Oo. Eh lalo, kung busy tayo, Tata Bert, mas Busy yun. Alam naman natin gaano ka workaholic si Senyor. Yes. Ayan. Saka lahat gagawin niya para sa inyo, sa atin. Diba? Ayan. Lalo na't malapit na yung Pasko. Uy. Diba? Ayan. Ayun po. So, ayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, sana okay lang po ang aming audio. Paki-comment na lang po kasi iba pong gadgets ginagamitan. So, please bear with us na lang po dahil wala rin po ang ating isang direct. Oo, wala rin. Alam niyo naman po, pagka wala si Senyor, syempre, kasama niya si Direk yan. Yes. Naalala yan eh. Correct. Ayan. So, please bear with us na lang. Yes. Ganun nga po. Ayan. So, kung makikita niyo po sa invite, yung ang ginawang tahanan, pero sa ngayon magpa-Bible muna tayo kasi syempre mas may explain ni Senyor yung una nating sinet na invite at syempre mas ang kaya natin ay ang kaya mo ay kumanta. Yeah. Ano lang ang moral support. Pero gagawin ko rin po ang aking makakaya. Sana magaya ko si Sofronio. Ay, naku, Tata Bert. Ang galing naman ng tao niya. Pilip na pilip tayo. Oo, hindi niya nakuha yung pinakamimithi niya na panalo rito sa Pilipinas. Punta ako ng Amerika. Subukan mo halusan. Amerika ba yun o England? Opo, Amerika. Subukan ko sa The Voice, sabi niya. Ayun. And he made it. Wow. Parang di natin in-expect kasi first Asian. First Asian na winner ng The Voice. Ay, galing-galing. Napakaganda nung dinala niya para sa mga Pilipino. Napakaibigan. Ikaw nga magandang pamasko sa lahing Pilipino. Correct. Yung ginawang iyon ni Sofronio. Congrats! Congrats! Sofronio. Salamat sa pagtataas sa ating bandera. Nakaka-proud. Yes. Yan, Tata Bert, may Nalalapit na rin yung December 21. Ang sinasabi kasi, pag dumarating daw December 21, umpisa na yan na umiiksi yung araw. At mas humahaba ang gabi. Yan ang tawag nila dyan, winter solstice. Okay. Yung mga panahon na ganyan na yan. Kasabay din yan yung paglamig na rin ng panahon. Wow! Pero ramdam mo na ba yung lamig o dito lang sa studio? So, pag dito para sa studio. Pero minsan malamig naman po. Minsan parang naghahalo pa eh. Yung amihan kasi hindi pa makumpleto yung ano niya eh. Hindi pa niya mahusto na amihan na talaga siya eh. May halo pa na ibang mga ano eh. Okay po. Ayan. Yung lugar nga pala ng ating isang director dito, si Linda, Camarines Norte. Grabe ngayon, masyadong binabaha po. Actually, hindi madaanan ng Maharlika Highway. Yung isang alternative route o yung tawagin, Andaya ba yun? Medyo doon daw ata grabe ang traffic. Hopefully maayos naman itong mga ito. Nagkaroon ng landslide, tapos may mga pagguho na ano. Hindi ko lang alam kung natawagan ni Linda yung kanyang mga kamagkaanak doon. Ingat po kayo dyan. Pero so far sa Diyos, yun ang kalagayan ibinibigay. And then yung Siargao, apektado yung tourism industry ng Siargao dahil ilang araw nang walang power. Ay, nako.
ang dahilan, yung yung nakasubmerge na cable na dinadaanan ng kuryente para magkaroon sila ng kuryente, naputol. Ay, naku po. At kasalukuyang natin, inahanapan na ng paraan para maayos. Hopefully, malaki na nawawala sa tourism industry nila. Sana naman hanggat maaga mabigyan nila ng solusyon yun. Opo. At may ibalik kaya na. yung tatagod. Yun hindi ko alam. Kasi kung yun ang main, nila, access. Kung kailan magpapasko pa naman, ang dilim-dilim na Siargao, wow. Grabe. Oo. Parang talaga pag December, dyan yung mga baha, landslide. Parang ang dami pong talaga. Siguro nga, yun nga po yung binanggit ni Senior last time, no? Kung mapapansin natin na pag December, bakit sa season ni Cristo, kaarawan niya nangyayari lahat yan? May dahilan para lahat tayo magsama-sama. Ayan po. Sige po, Tata Bert. Ano pang ang isa pang medyo matatawag natin na nakakainis na balita. 600 million sacks of rice ang nakita na nakatago sa bodega ng NFA. Oh my gosh. Yes. Tako, ganyan karami yan. Ang problema, ang katwiran ng NFA, hindi rin nila ma-ibenta yan dahil wala silang karapatan magbenta. Tinanggalan silang karapatan Pwede lang nilang gawain yan, ibenta sa DSWD. Kaya ganun ang mangyayari, magkakaroon transaction. Pero, Tata Bert, bakit kung inalis yung karapatan nila? Oo, magkaroon ng ng rice tarification. So, di bali ng hindi sila makabenta or what? Hayaan na lang masira. Pati yung yung importation. Kaya nga nawalan sila ng karapatan magsagawa ng importation ng rice. Tinanggal sa kanila yan. Binigay sa mga private. Mga private na negosyante. Kaya nangyari, nagkaloko-loko. Sa aking paningin, nagkaloko-loko yung agriculture natin dahil sa ganyan. Sana naman maayos na dahil nagkaroon nata ng changes na ginawa sa batas, hopefully makatulong yun. Naghihintay po kasi yung mga farmers na ang sitwasyon lang, ang kondisyon lang sa kasalukuyan, ang hirap po talaga. Alam ko po yan dahil may lupa po ako na talaga naapektuhan din ng gusto. Pero yung sa inyo, Tata Bert, sa Isabela, kamusta naman po? So far sa ngayon, medyo nakakabawi-bawi na raw. Nag-i-start na ng pagtatanim ngayon mais, ganyan, no? So, yung punlaan ng palay, kasalukuyang inihahanda na. Ang alam ko niya kasi yung January at taniman. Sana naman makabawi, no? Yung mga farmers, Sana po. Parang dami nating rice field, pero nag-i-import po tayo. Yun yung irony na minsan hindi mo po maintindihan. Dati, sa atin nag-aaral yung mga Asian countries para matuto sila ng agriculture tungkol sa rice, sa pagtatanim ng rice. Sa atin, yung iri natin, yung natin. Ngayon, natuto silang umunlad doon, tayo naman dati nagtuturo biglang nangailangan. Naging kliyente nila sa bigas nilang inaani. Yan po talaga. Hindi mo maintindihan. Ayan po. May mga ba tayo? Yes, meron na, Tata Bert. 7,000. Wow! Thank you po. Hello po kay Miss Linda. Ayan, kamusta dyan sa Norway, Miss Linda? Ate Irene, Miss Budading. Ayan, si Ice. Ayan, Tita Belen. Belenski. Ate Mean. Hello. Ate Judy. At syempre, tuwa tayo. Tita Nati Antonio. Hi! How are you? Thank you, Tita. Miss ka na namin. Punta ka po dito. Ayan. Si Kuya Pedro, Tita Helen Tolentino. Manay Jane. Hi, Jane. Kumusta ba dyan sa inyo? Balita ko kasi ang nakikita ko sa balita, puro Camarines Norte ang medyo binabaha. Hopefully, dyan sa lugar nyo, huwag naman Hello, Ate Rita Palak, Kuya Arthur Cabinoy, Miss Jovita Limorenas, Ate Gina, magandang hapon. Hapon na sa'yo dyan. Yun, munti ka na ako nga, no? Good evening sa amin, good afternoon sa iyo. Ilang araw na lang magpapasko na, Jen. 11 na lang. Ready ka na ba? Ready na ako, Tata Bert. Ready ng
sa traffic. Magtago. Magtago. Sa mga inaanak ko po, malalaki na po kayo. Baka may mga trabaho ng iba, wag na po kayong manggulo. Joke lang. Siyempre meron pa rin. Ninang pa rin is ninang. Hanggang lifetime na ninang. Ayan. Pati pa sa mga inaanak ko na biglang nalaman ko kinabukasan sa araw na binyag na ninang pala ako. Mabuti na lang yung isang inaanak ko hindi dumadaing sa akin, Aguinaldo, no? Ay, bakit? Si attorney. Oo nga, Tata Bert. Hindi, pagka ganyan daw na professional na rin yung inaanak, yung inaanak dapat magbigay sa ninong. Mag-Aguinaldo. Narinig mo yun, attorney. Attorney, baka naman. Si Ninong Bert mo. Ayan, di ba? Hindi lang din niya si mother mo. Oo nga pala. Ayan, alam mo na, attorney. Narinig ko po sa balita kanina, sa bar exams, congrats po sa lahat ng pumasa. Yes, Tata Bert. Doon, nakakatuwa, meron daw yung alam mo yung feeling na one taker lang. Tapos, di ba? Meron pa pong isa, same day, hindi ko alam kung same day po pero baka same month, pumasok siya ng bar kanina, CPA din siya. Meron nalaman niya. Sabi ko, ang galing naman ito. Meron ganun. Ikaw na CPA lahat. lawyer. Yeah. CPA lawyer. Congrats po. So, ang narinig ko po, from 75% na passing grade, binaba nila ng 74. Kaya may delay yung results kanina. Which is, sabi nga, sana hindi na inis, nag-antay, pero yun, parang worth it. Sana worth it yung pag-intay nila dahil in-adjust yung passing mark. So, dumadami ang abogado natin. Yes. So, paano yan kung kukunti kaso? Ayun lang. Yun lang, no? Gagawa na lang. Ano ang dinadasal ng mga abogado? Na sana dumami yung kaso. Kasi yun ang trabaho nila. Paano yun? Unless ako, pro bono. Diba? Sana naman totoong kaso, Huwag yung gawa-gawa lang. Correct. Ayan. So, congrats po sa lahat at sana kayo ay magsilbing talagang ipaglaban nyo talaga yung katotohanan. Ayan. Ano pa po ba ang mga balita? Wala na po ako. Wala na rin mabasa na gusto Wala pa. Puro tungkol. May bagyo daw po? May bagyo ba? Daw? Ay. 16 na. Ako, sa 16 pa. Sa 16 ang dating. Hindi, yan ang yung parang prediction ng Pag-asa. May isa pang bagyong darating mula 16 ang kanilang hanggang 22 ata. Between those days. Sa gitna noon. Hopefully naman wala na. Kawawa naman yung mga naapektuhan ng gusto. Totoo po. Sana kota na po para nagre-ready na lang po yung mga tao sa simbang gabi, sa malapit na rin ang simbang gabi. From Manay Jean, hello, hi po. Merong ulan po sa hapon. Ingat ka dyan, Manay. Ayan. From Nene Casa, gandang gabi po. See you tomorrow, Tata Bert. Uy, kumusta? Miss Nene Casa. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Nung Tuesday po pala, nag-Bible reading din po kami. Ayan. Maganda po yung setup namin nakatatatag sa ibang studio. Ganda na ni Direk, pero nga dahil wala si Direk, ito po muna tayo. Pero okay lang, importante yung lesson at yung istoryang ipapamahagi po namin gamit sa pag-awit. So, ngayon po, ang libro pong binabasa namin ay awit o psalms or salmo. At hindi lang po namin siya binabasa, inaawit po namin siya dahil nga po awit siya. At dapat rin siyang awitin, di ba? Tsaka ito yung mga praise songs po kasi ni David, summary po ng iba't ibang nangyari sa Egypto, sa Israel. So, hindi po siya chronological order dahil pinagsama-sama. Pinagsama-sama. Kung kailan ganahan si David para ikanta, doon pa lang niya ginagawa yun. Correct. Ang isang maganda dito sa mga awit ni David, may mga lessons dito na dapat nating matutunan. Lalo't higit, yung dagi nating i-praise si God. Yes. Kahit ano mangyari. Umpisahan na ba natin? Sige po, Tata Bert. Siguro. Ayan. So habang naghahanda po si Tata Bert,
pagdasal niyo po ako sa aking pagkanta mamaya na umayo na po sa tono kasi yung huling ko nanood po kayo, nawala rin po ako, aaminin ko. Kasi wala po talaga siyang tono, kumbaga nilalapatan lang po namin siya. So, hindi rin po madali lapatan kasi yung mga salita, iba-iba rin yung stanza, so yung ayos niya, ayan. So, ang unang babasahin po natin mula sa libro, kakantahin mula sa libro ng Maawit, Chapter 116, Pagpupuri ng Taong Naligtas sa Kamatayan. Pagtanggal na po ako ng salamin ko. Ano po? Minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y di nirinig. Dinirinig niya ko sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa'yo lagi tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masithing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinatawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katwiran. Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sapagkat talo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Kay Yahweh na aking Diyos, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas, sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. O Yahweh, narito akong inyong abang lingkod.
Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at pinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangakong sa iyo ay binitiwan. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ayan. So, ang masasabi po natin, dahil na-mention po natin, di ba, Tata Bertie, na prison, dito naman, kumbaga may pinagdadaanan yung tao at ang pinakita niya lang talaga ay yung Diyos, si Yahweh, na kumbaga sa lahat ng ginawa sa kanyang kabutihan ni Yahweh, ibinabalik niya in terms of pagpipraise sa kanya. Ganun din po sana tayo kung nahaharap tayo sa napakalaking problema, marami mang problema o problemang sagad sa butong mga tatawag. Kapit lang po tayo kay Yahweh, hindi tayo pababayaan niya. Yes, ayan po. Kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo lang po. Ayan. Comment lang po, hindi po namin sinabing sasagutin namin ang mga tanong. Joke lang po. Napatawa lang po namin kayo. Thank you, Tata Bert. So, sa chapter 117 and 118, magkakasunod ko na po dahil maiksi po yung 117. Ang tono natin, i-check. Ayan. Chapter 117. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Puri. Ulit po. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. Chapter 118. Awit ng pagtatagumpay. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman ang taga
na si Yahweh, bayaang magsaysay, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako't kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa aking tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdan, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwalay kay Yahweh ibibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Sa aking paligid laging gumagala ang mga kaaway. Winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. Kahit saan ako naroroon ay nakapaligid. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Ang katulad nila ay mga bubuyog na sumasalakay, dagli ang nasunog sa apoy na nadarang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Subalit si Yahweh ako'y tinutulungan. Si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siyang aking nagdulot ng kaligtasan. Dinggin ang masayang sigaw
sigawan sa tolda ng mga hiniran. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating mga kaaway. Aking sinasabing hindi mamamatay, ako'y mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh, tao sa aking puso, na isasalaysay. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko ay di niya pinatid. Ang mga pintuan ng banal na templo inyo ngayon'y buksan, ako ay papasok. At itong si Yahweh ay papupurihan. Pasukan ni Yahweh ang pintuang ito, tanging makakapasok ay matuwid na tao. Aking pinupuri, ikaw, O Yahweh, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging bato. Panulukulan, ginawa ito ni Yahweh, na ito'y kahangahangang pagmasdan o kahanga-hanga. Ang araw na ito, si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang, kami ay iligtas. Tubusin mo, Yahweh, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Tayo ay magdala ng sanganap, kahoy, simulang magdiwang, at tayo'y lumapit sa dambanang banal. Tayo'y lumapit, ikaw ay aking
ihayag o pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti, pag-ibig niya ay tunay laging, tapat kailanman. Ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, pag-ibig niya'y tunay, tapat kailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakahingang panje. Tumuno po. Thank you, Lord. Ayan. So, awit ng pagtatagumpay, Tata Bert. At yung binasa natin bago niyan, yung 117, ang pagpuri kay Yahweh. Ayan. So, dito, Tata Bert, sinasabi no, sa dami niya ng problema. Actually, na-mention niya dito yung mga kaaway. So, siguro, maraming gusto siyang pagparusahan, gawing siya yung masama. Pero, sa ulit-huli, alam niya, si Yahweh, alam niya yung totoo. At alam niyang si Yahweh ang magliligtas sa kanya. At isa pa rito, pag tayo nakaharap sa malalaking problema, no? Bigmaan man o whatever, basta malaking problema, may mga tao na nagsasuggest o nagbibigay ng kanilang mga advice. Yes. Na minsan nag-iisip ka nakasandig ka na kay Yahweh, tapos mag-a-advise pa sila sa ganun. Kumbaga sa nakasandal ka na sa pader. Opo. Pakinggan pa ba yung mga advice nila? Na kay Yahweh ka na. Correct. Meron ganyan kasi may mga tao na ganyan, nagmamarunong nga. So, pag tayo po ay nakasandig na kay Yahweh, nakasandig sa Diyos, siya po ang ating pinaniniwalaan. Huwag na po tayo makinig sa ibang mga advices na yan. Correct. Yan po. Dahil wala pong tatalo sa karunungan at plano ng Diyos. Siyempre naman. Pinatibay tayo ng gusto ng Diyos. Tama. At kung meron man po yun ang mga lumalapit na, yung ganyan, yung influensyan ka, gusto mo pasamain, ipagdasal mo sila at ipagdasal mo din sa Panginoon na kung ano bang pwedeng gawin sa kanya. Siyempre, una, patawarin mo na agad. Di ba? Yan ang turo sa atin ni Senyor at lumaban ng patas. Kung ano. Pag nagbigay sila ng advice o nagbigay ng suggestion, ngitian mo na lang. Ganun na lang yun. Thank you. Thank you for your advice. Ganun na lang po yun. Correct. Ayan po. So, ayan po. Wala naman po silang mga tanong. Alam po namin kung bakit. Dahil dito lang po. Ayan. Okay na ito, Tata Bert? Okay na. Chapter 119, ang kautusan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, mamumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Ngayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan paman, kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin
Abang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Pagiging masunurin sa kautusan niya. So, alternate pa tayo. Ako na. Alternate pa tayo. O, sige. Sige po. Ayan po. Paano mapapanatili malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kung sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mo kautusay sa puso ko ay iingatan upang hindi magkasala laban sa'yo kailanman. Purihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa'kin binigay, palagi kong babanggitin. Malakas kong sigaw na gagalak, na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan. Pagbubulay-bulayan ko sa bigay mong kautos ay lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo ay di malimot. Kagalakan sa kautusan ni Yahweh. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya wag mong ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik
at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tungtunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas, iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa. Ang sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap. Yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Kahit ako ay usigin, labanan ng pamunuan. Itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Ang pagsunod sa utusan ni Yahweh. Ako'y gabit, lupasay na sa bunton ng alikabok, sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawa, kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral, sa lingkod mo ituro, tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahangahangang gawa. Lubos kong pag-aaralan, damdam ko ba sa sarili nagahari, pawang lungkot sang ayon sa pangako mo. Palakasin akong lubos sa landas na di matuwid. Huwag mo akong hahayaan, pagkat ikaw ang mabuti. Ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako ay maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabalik itong mga tuntunin mo. O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hayang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin, dahilan sa paunawa ibibigay mo sa akin. Ang lahat mong mga utos ay malugod kung susundin sa iyo, Yahweh. Panalangin upang makaunawa. Ituro mo, O Yahweh, layunin
Iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan pagkat dito nakakamtan. Ang ligayang inaasam, itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, umahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangat ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh. Sa akin ay padama ang dakilang pag-ibig mo, ayon sa pangako, Yahweh. Iligtas mo ako upang yaong nanlalait. Sa akin ay masagot ko, yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mo ihayag ang mga katotohanan, pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan lagi. Akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako ay nabubuhay. Ako naman ay mamumuhay ng payapa't malaya. Yamang ako sa utos mo ay sumusunod. Namang kusa at maging sa mga hari, ang utos mo ay babanggitin. Hindi ako mahihiya, ito'y aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo na lulugod akong labis, di masukat ang galak ko.
ito'y aking ginagalang sa aral mo at tuntunin. Ako ay magbubulay-bulay. Masyado maaga ito, Ajay. Opo, At Tata mahaba pa. Siguro Opo. magandang putulin natin. Yes, At Tata ituloy natin sa susunod na episode. Ano po? Yes. Well, bigyan na natin ng paunang salita tungkol dito sa binasa natin. No? Dito, laging inuulit yung tungkol sa kautusan ni Yahweh. Na lagi natin sundin ito, huwag tayong lalayo dito at hindi tayo maliligaw. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating binabalak gawain, sundin lang natin ang utos ni Yahweh at ma-accomplish natin ang mga bagay na yan. Ikaw, Jess, Thank you po, masasabi mo? Tata Bert. Ayan. Sa akin po, ngayong Pasko, sana kahit ginagawa na natin, kahit sumusunod na tayo sa utos natin, ngayon siguro bonggahan pa natin at bigyan natin ng patunay para ikalugod tayo ni Yahweh yung pagmamahal sa aba nating kapatid. Pagpapatawad sa mga nakakasakit sa atin o umaaway sa atin. Yun lamang po, doon po talaga iikot. At doon naman umiikot talaga yung pag-ibig ng Diyos na inibigay. Pinapakita niya sa atin para ipakita natin sa iba. Yun. Well, Je, sana napagtyagaan nila tayo. At kahit na paano, meron po kaming naibigay na i-share sa inyo dito sa aming kinakanta. No? At muli tayo makikita sa susunod na episode at sana muli pagtyagaan nyo kami. Opo. At ika nga, sa ngayon gabi, malapit ang Pasko, aawit po tayo ng isang O Holy Night. Ayan. Awit po si Tata Bert. Palakpakan po natin si Tata Bert. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared, and the soul felt each word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared, and the soul felt each word. A thrill of hope, the weary world rejoices,
for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night, oh night Galing ka, galing! Magandang gabi po sa inyo. Sana po nagustuhan ninyo yung kantang handog namin sa inyo. Pasko. Wala po po. Si Senyor, no? Sana po mag-pray po tayo para kay Senyor. Ano po? Na sana makabalik na siya rito sa atin. Yes. Sa AGT. Para mas maganda yung paliwanagan. Yung paliwanag kasi po namin ni Anje, kapiranggot lang. Pero yan po ang laman. Correct. Si Senyor maganda magpalabok yan. At saka ika nga nadadagdagan yung paliwanag niya sa ating binabasa. Sana po makita tayo muli sa susunod na episode ng AGT. Bukas po may gamutan. Ano po? Yes po. Thank you, Tata Bert. At sa mga gusto po sumama sa ating prayer vigil, online naman po. Ipapublic po namin. Dito rin po sa Senior Anthony Vero. Mamaya po yan mga 10 o'clock po. So samahan niyo po kami. Dahil syempre, ang ganda mag-vigil ngayon dahil papasko na. So, maganda, kahit di kaya makapagsimang gabi, umpisa natin ngayon at ilang days na lang po. Pasko na. Okay. Pag-pray po natin ang isa't isa. God bless po. Thank you so much. Good night! Good night po. Ingat po kayong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas!